Mommy Onyx, hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman sa mga sandaling nakita kong nakipaglampungan at nakipaghalikan si Carlos sa ibang babae, Mommy Onyx, na supposed to be ang pagpunta ko sa kanyang opisina ay ang sagutin siya. Subalit, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa mga sandaling iyon. Nasasaktan ako na natatawa ako, Mommy Onyx, dahil ramdam ko na para akong naging asyumera. Feeling ko gusto niya ako, mahal niya ako, maganda ako dahil sa kanyang ipinadama at ipinakita sa akin sa tuwing nagpapahiwatig siya sa kanyang nararamdaman at nagsasabi siya sa akin. Parang pinaramdam niya sa akin every time na magkasama kami ni Carlos na ako lang ang pinakamagandang babae sa mundo. Subalit, ang lahat ng iyon ay kasinungalingan pala. Kaya, malapit na ako sa office ni Carlos. I-surprise ko siya. At this time, sasagutin ko na siya. Sabihin ko na sa kanya na, Oo, Carlos, sinagot na kita. Ano kayang mararamdaman niya? Sa tagal ng panahon na nanliligaw siya sa akin. Ngayon ko lang siya sasagutin. Sigurado akong masisiyahan siya. Nandito na ako sa may pintuan ng office niya. Ano yun? May kasama si... Oh my God. Buksan ko tong pinto. Manluloko pala siya. Buksan ko na. Abigail? Kinuha na Carlos. Sino ba siya? Sorry. I'm sorry. Abigail! Sko. Abigail, sandali! Magpapaliwanag ako. Abigail! Abigail! Wala ka naman dapat ipaliwanag. Boss kita. I'm sorry, hindi ako kumakatok. It's my fault. Okay. Alis na ako, sige. Hindi. Pasensya na. Abigail, hayaan mo ako magpaliwanag sa'yo. Yung nakita mo, wala yun. Meron lang siya gustong alamin sa office na papeles. Kailangan kasing mag-report sa HR. Kaya may tinanong lang yung sekretary. Wala yun. Okay? Huwag mong isipin na meron kaming relasyon nun. Wala yun. Sana maintindihan mo. Ganun lang talaga kami mag-empleyado. Wala lang talaga yun. You don't have to explain. Naintindihan ko. Let's just think na walang nangyari. Okay? It's your life. You can do whatever you want. I am just the employee. Amo kita. Isa lang akong mga awit sa Montoya's Bar, which is yung sarili mong negosyo. Pinasahuran mo lang ako. And I'm sorry na supposed to be kakatok ako. It's my fault. Sige, alis na ako at kailangan ko pang i-ready yung sarili ko para mamayang gabi. Merong show, di ba? So, sige. Bumalik ka na dun sa office mo at ako'y may gagawin pa. Bye-bye. Mga manluloko talaga. Sinungaling. Aba, sumabay ka pang langit ka. Parang uulan na. Diyos ko. Bakit ba ganito yung nararamdaman ko? Bakit hindi ako nakinig kay Josefa? Bakit ba ako nasasaktan? Ulan na! Umuulan na! Sige pa! Ay, buhos mo pa yung ulan na yan!
Para akong baliw. Umiyak ako dito sa may kalsada. Ang sakit, bakit ako nasasaktan? Hindi dapat ako masaktan, hindi ko naman siya sinagot. Natatawa ako na naiyak ako sa sitwasyon ko. Asyumera talaga ako. Sige, boss, paulan. Uwi na lang ako. Basang-basa na ako. Wala yata si Josefa. Didiretso lang ako sa kwarto ko at maligo. Nandito na ulit ako sa 4 na sulok ng kwartong ito. Kailangan ko bang iyakan talaga yung klaseng lalaking yun? Hindi siguro, pero bakit ako naiyak? Hindi naman naging kami. Hindi ko nga siya sinagot. Makaligo na nga. Puntahan ko nga si Josefa sa kanyang kwarto. Wala pa akong narinig simula nung dumating ako dito sa bahay. Wala pa akong narinig ng ingay sa labas. Nandito kaya siya sa bahay. Puntahan ko siya sa kwarto. Josefa? Josefa, andyan ka ba sa loob? Buksan mo yung pinto, mag-usap tayo. Kailangan ko ng kausap. Josefa? Wala yata siya. Ay, kung kailan gusto ko nang may kausap, saka din siya wala. Napapansin ko lately, lagi na lang siya wala sa bahay. At hindi na kami laging magkasama. Minsan din, hindi din siya pumapasok sa trabaho. Late na rin siya kung dumating. Saka ko na lang malaman na dumating na si Josefa. Umaga na, pagising ko. Saan kaya nagpupunta ang baklang yun? Naku. Pero simula nang dumating ako dito sa bahay niya, hindi ko pa napasok yung kwarto niya. Hindi ko pa nakita yung loob ng kwarto niya. Sa tagal ko nang nanirahan dito sa bahay niya, pero hindi ko pa napasok yung kwarto niya. At ayaw niya akong papasukin sa kwarto niya. Itry ko nga kung bukas ba yung pinto ng kwarto niya. Bukas yung pintuan ng kwarto niya. Wala pa siya. Papasok ako sa loob. Titingnan ko kung... Wow! Ang ayos ng kwarto niya. Bakit meron siyang mga uniform ng pulis?
May boyfriend pa si Josefa? Huh, bakit may dalawang pair ng uniform ng pulis? Isarado ko tong cabinet curtain niya. May boyfriend pa siya? Ba't hindi ko alam yun? Wala siyang nakwento. Buksan ko tong isa niyang kwarto. May kwarto pa pala siya dito sa loob ng kwarto niya. Nandito yung mga gamit niyang pambabae. Totoo nga, hindi ko pa lubusang kilala si Josefa. Meron pala siyang boyfriend. Talagang malihim si Josefa. Kakausapin ko siya mamaya pagdating niya. Lalabas na ako sa kwarto niya. Baka mapagalitan ako pag malaman niyang pumasok ako dito. Malihim talaga ang baklitang yon. Mamaya ka sa akin. Dear, anong ginagawa mo sa kwarto ko? Hinahanap kasi kita. Kasi kailangan ko ng kausap. Akala ko natulog ka. Gisingin sana kita. Pagpasok ko sa loob, wala ka. Kaya lumabas na lang ako. Pero meron kang sekreto na hindi mo sinasabi sa akin. Alam mo na? Oo, alam ko na yung sekreto mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Madali naman akong kausap. Sa tagal na nating magkasama, hindi mo sinabi sa akin yung totoo. Ano akala mo sa akin? Aagawin ko? Ha? Oy, nagmangmaangan pa. May boyfriend kang pulis, ano? Aba, tinawanan lang ako.